Bumuhos ang mga dasal para sa Comedy King na si Dolphy matapos makumpirmang isinugod siya sa ospital. Naka-respirator daw ang batikang komedyante matapos po siyang atakihin ng pneumonia. Para sa update, may live report si Laila Chicadora. Laila, kamusta na ba si Dolphy? Paolo, Cherry, kinumpirma nga ng mga kaanak ng Comedy King na si Dolphy na 5 araw na siyang nananatili dito sa ICU ng Makati Medical Center matapos siyang isugod noong Sabado. Kaninang tanghali, pumutok ang balita sa social networking sites na muli na namang na-ospital ang Comedy King. Bandang alas 6 ng gabi, naglabas ng statement ang anak ni Dolphy na si Eric Quizon. Isinugod nga raw sa ospital si Dolphy dahil sa pneumonia. Kinabitan daw ng respirator ang kanilang ama para matulungan siya sa paghinga. Maganda naman daw ang response ito sa treatment at stable ang vital sign, pero round the clock pa rin ang obserbasyon sa kanya. Nagpaabot na rin ang pasasalamat si Dolphy at ang pamilya Quizon sa mga taong nagdarasal para sa pagaling ng Comedy King na magse-celebrate ng kanyang 85th birthday sa susunod na buwan. Pagputok naman ng balita, agad ding bumuhos sa Twitter at Facebook ang mga get well soons para na rin ipanalangin at syempre para na rin nga ipanalangin ang ating Comedy King na si Dolphy. Paolo at Cherry, alam mo, base na rin sa impormasyong nakalap natin dito kanina, ang mga anak ni Dolphy ay dumalaw, kabilang na rin si Van Dolph na anak niya kay Alma Moreno at ito naman si Jaja Padilla at ang anak niyang si Zia Quizon ay nagbantay mula nung Sabado hanggang ngayon dito sa ICU. At si Jaja at si Zia ay kinansila na ang kanilang mga prior commitments para matutukan si Comedy King Dolphy. Ito nga si Jaja Padilla, hindi natutuloy sa kanyang concert sa Sabado kung saan dapat kasama siya sa mga OPM icons sa pagbubukas ng MOA Arena. At ang magandang balita, nakasalubong natin ang ilang mga kaanak ng Comedy King na si Dolphy. Hindi man sila humarap sa camera, sinabi naman nila nga ang magandang balita na mas maigi na ang pakiramdam at kalagayan ng ating Comedy King kesa nung mga nakakaraang araw, subalit humihingi pa rin sila ng ating mga panalangin. So yan muna ang latest dito, Paolo, Chen. Maraming salamat sa iyo, Laila Chicadora. Nagulat mo ng live mula sa Makati Medical Center. Sa ibang balita, nasa kalahati raw ng mga pulis na nakadestino sa Camp Crame ang obese o overweight. Kaya sagot ang PNP 8-week weight loss program. Ang tanong, umubra kaya? Sabay-sabay na nag-jogging, nag-stretching, bending at commending pa. Akalain mo naghahanda para sa malaking gyera ang Philippine National Police. Pero ang kanila palang kalaban, katabaan. Sa pag-aaral kasi ng PNP, 3,000 pulis o kalahati na nakadestino sa Camp Crame ay overweight o obese. Kaya kanina, formal nang sinimulan ang 8-linggong weight loss program na bahagi ng programang Mabuhay Ka Pulis. So ayaw naming manatili yung ganong perception na kapag mataba ang laging naiisip ng tao pulis yan. So babaguhin natin ito, gusto natin maging fit yung ating mga pulis. Pagkatapos ng ilang rounds sa jogging lane, dumidiskarte na ng pahinga ang iba. Pero hindi si SPO3 Rani Ranyada. Mas maganda mag-exercise, dagdag ng stamina sa katawan. Matatapos ang programa sa Setyembre, schedule ng susunod na physical fitness test para sa mga pulis. Ang hindi makapasa, tanggal sa serbisyo. Kaya payo ni Bartolome, magpapayat na ang mga medyo heavy gut habang maaga. Nasa determination lang ito. Kapag mai-influence natin sila at mai-inspire natin, malamang magiging successful agad tayo rito. Bukod kay Ranyada, welcome din sa iba pang mga pulis ang pagpapapayat. Unang-una, bilang sa pagpapatupad ng trabaho, kailangan ng physically fit ang isang pulis. Sa bagong fitness program ng PNP, hindi lamang mga ordinaryong pulis ang kailangan mag-exercise o magpapayat. Kasama na rin rito ang lahat ng mga general na nakadestino rito sa Campo Crame. Errol Kabatbat, News 5. Samantala, umakyat na po sa 7 ang kumpirmadong namatay sa pagtagilid ng cargo passenger ship na MV Josil 2 sa El Nido sa Palawan. Pinagpapaliwanag sa loob ng 3 araw ang kumpanya para hindi masuspindi ang kanilang prangkisa. Lasog-lasog ang katawan, basag ang bungo at masangsang ang amoy. Ganito na ang kondisyon ng bangkay ng babae na natagpuan sa Cadlaw Island kanina. Kung hindi sa singsing na suot, hindi na nakilala ang bangkay. May mga butong panikol, basag, malamang na naibid yun ng mawasak yung sinasakyan nilang yung barko.
Ang babae ang pampitong kumpirmadong patay nang tumagilid sa El Nido ang cargo passenger ship na MV Josil 2 noong Martes ng gabi. 3 pa ang nawawala, 56 naman ang nailigtas. Pero dahil 46 lang ang nakasulat sa manifest, ikinasana ng Coast Guard ang isang investigasyon. Inaalam na rin ng Marina kung nagkaroon ng kapabayaan ng kapitan. Nung umalis ka, kalmado. Siguro, sinabi mo, akala mo kalmado sa area mo. Pero hindi mo alam na merong binigay na warning ang pag-asa na rough to rough sea. Ibig sabihin, maalon na lalong very rough, lalong lalaki ang alon. So sana tinignan din ng kapitan yung kanyang kondisyon. Binigyan ng Marina ng 3 araw para magpaliwanag ang may-ari sa MV Josil 2 na Atienza Shipping Line para hindi kanselahin ang prangkisa nito. Pero habang gumugulong ang investigasyon, suspendido muna ang biyahe ng isa pang barko na pag-aari ng kumpanya. Kaya ang mga pasahero ng MV April Rose na kagabi pa dapat mabiyahe papuntang Coron, Palawan, stranded sa barko. Stranded nga, hindi pa makalit. Mamadali nga kaming umuwi ng Coron. Dahil nga may patay nga kami. Sarado na ang bilihan ng tiket na Atienza Shipping Lines. Ang mga pasahero naman ng grounded na MV April Rose maghihintay na mailipat sa ibang barko para matuloy na ang kanilang biyahe. Marlene Alcaide, News 5. Nakuha po ng TV5 ang TV Station of the Year Award mula sa Rotary Club of Manila. Nakakabilib daw ang pagiging agresibo ng TV5 at ang paggamit nito sa makabagong teknolohiya kahit na 3 taon pa lang ito sa industriya. Tinanggap ni TV5 EVP and COO Bobby Barrero ang parangal. We are in fact a content creator and we will push content to any medium, to any device, anywhere, anytime. Samantala, patuloy naman ang pakikipagnegosasyon ng PLDT para mabili ang GMA7. Sinabi ito ni PLDT Chairman Manny V. Pangilinan pagkatapos ng annual stockholders meeting ng PLDT sa Makati kanina. Target daw maisara ang usapan bago matapos ang taong ito. Si Manny Pangilinan po ang chairman din ng TV5. I think there's a desire on both parties to come to terms. There are many issues to be discussed pa, but you could sense that there are positive vibes on both sides. Ito naman ang kakaiba namin mga video ngayong gabi na imbento na sa Japan ang kotseng pwedeng imaneho ng mga bata. Yan ang Kamate ng Toyota. Isa lang ang upuan dito sa harap at isa rin ang upuan sa likuran naman. Base sa disenyo ng kotse, mas madaling maabot ng bata accelerator habang sa likod. Pwede makatulong ang matatanda sa pagkambyo at pag-brake ng sasakyan. Madali ring matanggal at mapalitan ang mga bahagi ng kotse para lalo raw maintindihan ng mga bata kung paano ito gumagana. Yun nga lang hanggang concept car lang daw ito at hindi isasalang sa mass production. Siyempre ang driving po para sa isang mature at meron na pong disiplinang nilalangan po. Kaya medyo delikado yan para sa kanila. Bukas abangan ng iba pang kakaibang videos dito lang sa Wi-Fi. At yan ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako si Joey Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako si Cherry Mercado. Saan man, kailanman kapatid. Ako po si Paolo Bedjones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Insider. Magandang umaga.